Okay, balik po tayo bago natin sagutin ang dumadami pong mga text na dumadating. It's time for our kalusugan tip of the week. At ito po ang ating maipapayo sa inyo. Alam ba ninyo na ang pansit-pansitan or peperomia in English ay isang herbal medicine na alam dito sa ating bansa as ulasiman bato o ulasiman ihalas and tangon-tangon. It's a small herb that grows mga 1 or 1/2 feet lamang. Itong pansit-pansitan na ito, susubukan natin po dyan sa mga, yung bang merong konting lilim at saka damp areas, katulad ng mga nooks, walls, yards, at kung minsan tumutubo maski na sa mga bubungan po. Pansit-pansitan has heart-shaped leaves, para pong korting puso yan, succulent stems na may maliliit na bulaklak on a spike. Ang dahon po nito at saka yung tangkay ng pansit-pansitan ay pwedeng kainin yan. It's edible. It can be harvested, washed, and eaten as a fresh salad. Yun, pagka kinain natin parang salad po ang pansit-pansitan, ay tumutulong po na magpaalis ng rheumatic pains at saka para sa gout po. Marami tayo dito, masasakit yung mga dulo ng daliri natin ng paa. An infusion or decoction, ibig sabihin nun yung pinakukuluan natin sa isang tasa isang tasang dahon ng pansit-pansitan kasama na yung tangkay. In 2 cups of water, can also be made and taken orally. Pwedeng inumin. Isang cup sa umaga, excuse me, and another cup in the evening. For the herbal treatment of skin disorders, katulad po ng mga sugat-sugat sa kamay o sa balat, mga tagyawat, at saka yung mga boils, yung mga stocks nito ay ng pansit-pansitan ay pwedeng gawin isang parang pampatong sa sugat o doon sa tagyawat o doon sa boil. Ayun, iboboil lang ninyo yan for a minute or 2, pagkatapos medyo dudurugin yung ganon. Tapos i-apply nyo directly doon sa lugar na merong boil o merong tagyawat o ano paman. Tapos yung ganung pwede rin gawin yun, pwede nyong gawing parang rinse ba o papanghinaw. To treat skin disorders, kung laganap yun, pwede nyong hugasan doon sa pansit-pansitan. Ngayon, pagka masakit naman ang ulo nyo, pwede nyo rin initin ang ilang dahon nitong pansit-pansitan in hot water. Pagkatapos medyo yung surface nun, yung medyo durugin nyo ng konti, hindi naman kailangan durug na durug. Pagkatapos, itapal po ninyo sa inyong forehead dito kung masakit ang ulo niyo. Ay yung decoction of leaves and stalks, may mabuti rin. Minsan, pagka meron kang abdominal pains or meron kang kidney problem, tatapal-tapal mo rin yan o uminom ka ng tea. Like any herbal medicine, siyempre dapat, it is not advisable to take any other medication in combination with any herbs unless you consult somebody who is a practitioner and tells you to go. So magkonsulta din kayo sa medical practitioner na may nalalaman sa herbal medicine before any treatment. Kung magkukonsulta kayo ng doktor na walang nalalaman sa herbal medicine, tatango lang yan, sasabihin, huwag mong gawin. Pansit-pansitan is used as a herbal medicine for the treatment ngayon. Dito ulitin natin, arthritis, gout, skin boils, abscesses, pimples, headaches, abdominal pains, and some types of kidney problems. Okay? So, yan po ang ating, tawag natin, ang ating kalusugan tip of the week. Yung pala, mayroong binigay na biyaya ang Panginoon sa atin na libre, na napakadali. Alam mo, sabi ng isang staff ko nga, sabi sa akin, ay naku, akala ko damo-damo lang yan. Binubunot ko, tinatapon ko. Yung pala, very beneficial. Marami palang maaaring tulong na maibigay ang pansit-pansitan. Okay, let's get back to the questions na iipon dito. Ito po, mag-umpisa tayo from JP of Pasay, 0905-237-0272. Good AM, good morning to JP. Ano po ang pagkain na mabuti para sa mga buto at di makakataas ng uric acid? Doktora. Pagkain na para sa pampalakas ng buto, sabi ko nga dark leafy green vegetable at mga nuts, grains, and seeds. Very rich in calcium, folic acid, and vitamins and minerals. Etong mga black beans, munggo, etong mga soya, itong soya beans, garbanzos. Pero konti lang, hindi pwedeng kumain ng puno dito, ha? Mas papasobrahan mo naman. Oo, wag pa sobra. Then, yung makapagpapataas ng uric acid, hindi pwede yung mga alimango, limasag, hipon, sugpo. Dahil yan po ay contaminated ng heavy metal sa tubig. Okay? At lamang loob, bawal din po.
And, well, sa akin dito, kung may problema ka sa uric acid, which you can check sa ihi natin, pwede natin pa-check kung mataas ang uric acid mo. Kung normal naman ang uric acid, you can always take a little. Like for example, ang mga karne mayaman sa uric acid, no? Yes. Ngayon, so ano ba, titigil ka ba ng pagkain ng karne? Yung iba ginagawa yon, pero gaano karami ko, yung tama? Minsan kasi 1/2 kilo ubos for one whole day. Sobra yung 1/2 kilo. Eh, siguro dapat yan in one day, kumain ka at most 2 to 3 ounces ng karne, sapat na yan. Kasi may gulay, prutas ka pa eh. Kung wala ka ng ibang kinakain, ay mapoproblema ka. Kanya, maski na 2 to 3 ounces lang. But kung balansyado naman ang iyong pagkain, 2 to 3 ounces of meat, 2-3 times a week, you don't even have to eat it every day. Malaki pang savings po ang sa inyong budget. Ang nangyari kasi 2 to 3 times a day, kaya sobra. Ayun. Mali. You know, yung sinasabi na uric acid, may tanong, bakit ito ay malakas kumain na may uric acid ang food? Ito ay hindi siya nagkakaroon ng uric acid retention. Bakit ito naman ay malakas siyang ito ay nagkakaroon ng uric acid retention? Well, the viewers should know na yung uric acid hindi pari-parehas ng iba't isang tao retention, hindi pari-parehas na lahat ng tao. It also depends on how much water you drink. Correct. Now, the whole thing over there is what you call the purine cycle. Yes. Ang ating kinakain, nagproduce na ng purine. Yung purine naman, kailangan ng katawan natin. Pero it has to now go into uric acid. Once the uric acid is utilized, nagamit na, it has to go back, kaya tinatawag na purine cycle. So, uric acid, tapos aakyat, magiging purine na naman. That's why, sa books, no? Medical books, the purine cycle. However, kaya nagkakaroon ka ng uric acid retention, it is because for every... Hindi bumabalik. For every step, no? Mayroon isang metabolic enzyme na kumikilos. Ito naman, hindi na makabalik. Kulang sa enzyme. So, in other words, yung metabolic enzyme na pumalpak. Kailangan natin ng hilaw. Pumalpak o kumulang? Kung pumalpak, kumulang, however you want to say. Your guess is as good as mine. Now, the point here is that mostly, it is because of toxins. Toxins pa rin. Or, well, another way of looking at it is, what are the foods that are rich in Cleansing pa rin. enzymes? Vegetables, yes, fruits, gulay. Kanya na ang mga gulay. Kanya napakahalaga po na ang diet natin ay mayaman sa mga prutas at mayaman po sa mga gulay sapagkat yan are very natural sources of enzymes. Yan kasi yung balance na pagkain na ginawa ng Diyos para sa ginawa niyang tao. Correct. Ang nangyayari, ang ginagawa ng tao ngayon, kinakain yung ginawa na lang ng tao. Nakalimutan yung binigay ng Diyos. Ayun. Diba? Ano yon? Eat all natural. Kaya yung as much as possible talaga. And as much as possible. Kaya yung sinasabi ni Doktora kanina, na halimbawa kailangan maraming raw because they're enzyme. However, we should know na yung kinakain natin are all mostly basic enzymes. Yes. No? Itong basic enzymes, pag kinain natin, our body will now convert into the many hundreds of metabolic enzymes, which is actually, kung deficient na sinasabi natin, needed to convert that uric acid back into purine. Kung hindi naman, magkakaroon ka ng uric acid retention. Ayun siya. Pagka nag-retention ng uric acid, pupunta sa mga kasukasuan mo. Joints. Yun na yung excess. Oh, yun. So, marami kayo natututunan po kayo. Sana maaalala ninyo. Bukol-bukol na yun. 0917-7000264. Meron bang role ang sodium bicarbonate sa pagpigil ng bones and joint diseases? Well, I think that's a very simple question to answer. Yes. Sapagkat sodium bicarbonate helps to alkalinize or de-acidify the body. So, kung sobrang acidic ang body mo, sodium bicarbonate will help to alkalinize your body. First of all, pag tama kasi ang alkaline level ng katawan po ninyo, that is hostile even to cancer cells. Not only and sa all bone. their negative or bad bacteria na thrive on basically on an acidic background, di ba? Hindi lang sa bone, pati sa muscle. Sa muscles. Kailangan yan. Kailangan din because pagka sobrang acidic po ang katawan, talaga pong nagiging origin ng napakadaming sakit. Arthritis. Marami, pati arthritis po. 0915-777-1486 from George of Quezon City. Ask ko lang po kung ano gamot sa carpal tunnel syndrome. Okay. Carpal tunnel syndrome, way back 19... Sobrang computer. Yes. May pasyente ako from Washington, US, no? Oo. Umuwi dito dahil ayaw magpa-opera.
trabaho niya sa office. 4 na tao, isa lang siya. Ganun siya ka-busy. Then computer. What I did, hot compress o hot, ibabad mo yung kamay mo with activated charcoal pa din. Hot, cold, hot, cold, hot, cold. Tapos liquefied oxygen o yung detox natin. Cell food. Mamassage, yes. Imamassage. Buhayin mo lahat mula dito sa dulo ng daliri. Kasi nanigas yun eh. Yung nerves na naapekto dito from too much pero doon muna sa malayo bago doon sa local area. May treatment po doon. Kung may ganyan ang problema mo, umattend ka sa Sunday. Okay, mamaya sasabihin namin where you can go for how to deal with your pain naturally. It is a free seminar. Free seminar. From From 0918-963-1584, ano po pwedeng supplement ang pambababa ng mataas na uric acid? Gout na po ba ito? Doktora. Depende, no? Kasi ang gout, makikita mo agad yung yung deform na yung buto-buto, no? Pero kung mataas lang yung uric acid, madaling magpababa. Meron tayong pampababa niya ng mga supplement o itong activated charcoal. Or also just drinking more water. Yes, work out. Exercise, magpapawis ka at uminom ng maraming tubig. Be sure 12 glasses of water a day. At saka yung mga katas ng gulay at prutas. Yan. Okay, nadinig na ninyo. Yes. From 0918-963-1584, ano pong pwedeng alternative para ma-maintain normal uric acid? Mataas po ba uric acid content ng brown rice and oatmeal? So, tataas yan kung ang kinakain mo ay sobra sa kailangan ng katawan. Ganun pa rin yun. There are many plants that also contain some degree of uric acid, pero not as much, for example, as meats. Okay, so kaya yung mga matatamis masyado that acidify the body's environment. So yun lang stress acid na rin. Also produces stress, also produces so many free radicals in the body. Yes. Okay. Hydrochloric acid. Yeah, I mean, last week we were discussing on, di ba, yung stress brings about stress, worry, tension. Brings about yung chemical reaction ng katawan. Yes. So forth, no? Ayun. Okay. All right, from 0918-963-1584. Pwede po ba sabay pansit-pansitan or any herbal sa allopurinol at Cellcox? Hindi pwede. Unahin mo yung herbal bago yung synthetic medicine. At least safe ka. Nalinisan muna bago lagyan ng toxic. Okay. Well, I wouldn't recommend putting that which is toxic. 1 hour at least ang gap. 1 hour. Okay, from 0921-992-7196. Good morning. What is the cure for psoriatic osteoarthritis? Alam mo, napakadaming iba-ibang classic arthritis. Hindi pa natin talaga na ang dami niyan. Merong gouty arthritis, merong rheumatoid, merong psoriatic, merong juvenile, merong ankylosing spondylitis. Doktora. Solution, first cleansing. Yun ang protocol. Cleansing sa colon, liver and gallbladder, then kidney cleansing, endocrine cleansing, hanggang blood cleansing. Pag malinis na yon, take mo, siyempre, kasabay yung enzyme, alkaline, then oxygen therapy. Pagka nagawa mo yon, everything is perfect. Pero, mawawala yung sakit. Pero, kung damage na yan, no, tapos barado ng lahat, napakahirap ng linisin. Unang-una doon, mindset muna. Kailangan mabago ang mindset. Una-una kasi, alam para po ninyo maniwala kasi, sila sa gagawin. Pagka dumating kayo sa punto ng grabe na itong sitwasyon, that means napakadami na niyong ginawa, largely in terms of lifestyle and diet. Kanya po ganitong resulta. Yung pabalik nito, pagkukumpuni, ay siyempre unti-unti bago natin magawa. Kanya, kung hindi kayo desidido sa utak ninyo na gusto niyo talaga magkaroon ng mabuting kalusugan, doon nahihirapan ng maraming tao. At dapat aralin muna nila. Wala silang gusto lang nila basta mawala yung sakit. Immediate relief. But if you are not going to handle the cause, yes, tama. Sandali lang, babalik po yung problema. At ang paglilinis ng dugo, it's about 1 year around. Ganun po yun. Kaya hindi instant. Gumawa mo yun, 1 month, akala mo magaling ka na, balik ka na sa dati. Hindi po. 1 taon. We have to address na yung psoriatic arthritis is a rheumatoid problem. And rheumatoid is actually back to square one. It's actually autoimmune problem. So kung halimbawa at ito ay napauwi sa mga kaduduluhan, no, and joints, no. So
once you want to totally eliminate yung rheumatoid, then you have to address yung autoimmune, which is actually relevant to our imbalance of the immune system. Alright, from 0919-395-0805. Totoo po ba na hindi magandang uminom ng wheatgrass para sa mga elderly kasi hindi nila binaburn dahil di sila active at nagiging gas daw po ito sa tiyan, kaya nagpapa-bloat? Doktora, you want to comment on that? Yes, kung yun ang research nila, much better uminom sila ng nilagang luya. Pampalabas naman yun ng gas. Okay, so at the same time as wheatgrass, good for because the joints. wheatgrass has got a lot of benefits as well. Yes. Pero kung ang problema mo dito, you think because of your age, mahina na ang absorption and digestive system mo, and that's another problem that you must work on. You are probably full of toxins, and you've got to cleanse your body of a lot of these toxins bago mo ma-absorb ang beneficial effects ng wheatgrass. Pero ngayon, sabi nga ni Doktora, kung nagkakaroon ka ng gas dito, then uminom ko na lang ng luya. Yun ang talagang gamot natin at galing sa Pilipinas. Mura lang ang luya eh. Yung dilaw na luya, Lola, yun ang pwede mong gamitin para... $2 lang, ano? Napakamura. Yun ang parang inumin. Ilang tasang... 3, umaga, tanghali, gabi. 1 cup a day, or 3 times a day, pwede mong inumin. Kasi and that should help. yung luyang dilaw o turmeric, it helps para i-restore ang function ng vital organ. Not only the other organ, but the vital organ Okay, itself. so dito natin nakikita, napakagaling pala ng luya. Yes, luyang dilaw ng Pilipinas. Alright, 0928-600-4990. Good AM po. Ano po ang gamot sa tamang food para sa may osteoarthritis? Nasagot na natin kanina, no? Oo. Yung mga calcium supplement from natural food, dark leafy green vegetable. Then, kumpara dyan, meron po tayong pwedeng inumin, yung pong ating collagen or 3-Arplex. Bukas, umaten sila, ile-lecture natin lahat. Okay. No, Sunday Sunday. pala. Sunday. Alright, 0919-221-2562. Ano ang herbal na pwedeng inumin for colon cleansing? Number 1, saluyot. Saluyot. Yung madulas. Madulas. Saluyot. Alugbate, pwede rin. Pwede. Alukbate. Kaya lang Pero yung mas magaling alukbate, pagkaluto mo, hindi mo kainin. Right after na maluto, Kain agad. Pero much better yung saluyot, okra, kangkong, gabing dahon, gabing ugat. No? Okay. Ayan, pwede yun. Yun, One at a time, hindi mo sasabay-sabay yun. At kainin yan bago matulog. Okay, ayun na nakita, tinignan nyo. For cleansing, yun ang pwedeng gamitin. Ulitin natin. Saluyot, okra, kangkong, gabi. Yes. Okay. O sa root crops naman, gabi, na laman, kamoting kahoy. Pero yung kamote, hilaw, yung kamoting kahoy, hilaw, yung gabi lang nilaga. Yan po ay pang colon cleansing. Okay, so nadinig na po ninyo ang sabi ni Doktora dito. Now, ano naman po itong tinatawag nilang ankylosing spondylitis? Spondylitis, related yan sa ating spinal, sa gulugod. Dito yan. Mula dito sa ating base ng ating narrowing. buhok. Unti-unti lumiliit yung ating spinal cord. Ayun. At yung movement nila affected. So, ang iba nito, inooperahan. So, is that only a question na nagnanaro ang gap o is it also a question na nagkakaroon ng spur? Lahat nandoon na siya. Ito yung kumbaga, degenerative disease. And mostly, ang pain comes because pagka nagkaroon ng spur yung spine mo, yan ang tumuturok doon sa mga nerves na lumalabas. Kanya masakit. Alam mo, Doktora, galing ako dyan eh. Kanya medyo kabisado ko na talagang when the pain movement mo affected. Hindi na ba I could not even, hindi ako makapagtaas ng kutsarita sa aking kamay. Na-apekto po lahat ng nerves ko hanggang dito. Cervical spine. Oo. So, at that time, hindi ko pa alam ang maraming ano dito. Cleansing pa rin. Pero siguro kung nalaman ko lang ang alam ko po ngayon, hindi ako nagpatuloy na nagpa-opera. Hindi ka nag-suffer sa kilala. Hindi ako nag-suffer ng so much na ganito. Charcoal therapy pa rin yun. Oo nga eh. Bababad ka sa tub na hanggang dito ang charcoal. The best. Para matanggal yun at ma-absorb ang mga toxins. Yes, tama. Pwede rin dyan para matanggal yung mga toxins sa pamagitan ng pawis. Of course, far infrared sauna. Yeah. Mabuti rin yun. From 0926-651-3827, Manuel Desalte ng Makati. Good day, ask ko lang po kung bakit hanggang
Nangangati ang aking talampakan paghubad ko ng medyas. Sintomas po ba ito ng isang sakit? Nangangati, ibig sabihin nun, posible nagsuot siya ng medyas na basa. Oo. Yung kanyang paa. Sabihin, moist pa yun. So, once moist, ano nangyayari pagka moist, basa? At nakulob ng ilang oras. Siyempre, nandiyan yung fungal. Yes, yun siya. Kaya nangangati. Alam mo, nakakabili ka ngayon ng panghugas ng mga damit na may antibacterial. Meron, as a matter of fact, there are washing machines now which contain silver. Yes, silver. So, paghugas ninyo, kasabay na. Para walang... yun ang samantala ng mga malalaking company. Silver technology. Bumili ka nito, ay wala kayong alalahanin tungkol sa bakterya. Gumamit ka ng aircon ganito, dahil sa yung hangin o kaya yung dinadaan ng tubig, dumadaan sa isang silver element na halimbawa naman matay ang bakterya. Okay, so we've got the number of other texts here. So I don't know what is happening to our ito. Saan po, from 0918-963-1584, saan po makakabili mga supplement product ninyo? Ano po ang mga nuts pwede para sa tumaas uric, para hindi tumaas uric acid, para bumaba, hindi po tumaas at hindi mabuti pag tumataas ang uric acid nyo. At itong dito, we will tell you, si Doktora has a free seminar po on Sunday on how to manage pain, and you can attend it, and we will give you the address a little bit later where you can go and you can inquire about whatever product she has that we might be able to recommend to you to deal with specific pains. Ito yun, it's how to manage your pain on July 8, sa linggo po ito, 2 to 5 p.m., dyan sa Anita Building, sa Quezon Avenue, corner Timog Avenue, Quezon City. Malapit po sa KFC yon. Ang telepono po, 441-8022. Ito po ay libreng seminar. Kanya magpunta kayo at napakarami po yung matututunan on how to deal with your pains on a day-to-day basis. Pero ang klinika din ni Dr. Mary Jean Acero dyan sa Remnant Institute of Alternative Medicine, 1300 Anita Building, Quezon City, corner Timog. Doon din sa lugar na where the seminar will be. It's open from Sunday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. Sarado po sila ng Sabado. Telephone 441-8022 and 489-2431. Ang mobile number po niya, 0928-353-0457 at 0939-935-9778. Ang website niya po, www.remnantinstitute.com. Okay, so yun, pwede nyo anuhin. Let's go back to some of our other text questions na ating kailangan pong yung buto daw, nuts. Sagutin. Pero, yung nuts. Anong nuts nga pala mabuti? Pumpkin. Pumpkin nuts. What about watermelon seeds? Napakaliit eh. Napakaliit. Kasi yung pumpkin, no, mayroon siyang arginine. Arginine, no, na panglinis, pang-detox, at pang-release ng body pain. Okay, yun. So pwede aside from kalabasa, seeds, meron tayong nuts na mani, pero hilaw. 2 tablespoons a day. Okay, wag lang luto. Oo. Pero kung hindi ba mayroong bacteria, sometimes infestation ng nuts? Hindi pwedeng matagal nang na-harvest. Dapat fresh. Sariwa? Yes. Kasi yan ang pang-detox ng bituka. It's good also for the ulcer, no? Okay. Yung mga hilaw na nuts. Alright. What Another nuts yung ating nandito sa Pilipinas. Katulad nung buto ng kasoy, hilaw din. Buto ng rambutan. Nangka. Buto ng nangka. Mataas na yung kanyang carbohydrates sa uric acid. Okay. Pwede 10 piraso lang. Basta sobra, masama. Okay. Nako, wala na po tayong panahon. I'm sorry po na hindi namin masagot yung ibang at sinisignalan na ako. Time to end the program. Thank you, Doctora, for being with us today. Thank you, Brother Vic. And I think we had a very fruitful discussion. Nawa po na biyayaan kayo at marami kayong natutunan dito sa ating programa. Salamat po sa inyong pagtangkilik. We'll see you next week. God bless you.